Alam mo ba na maraming OFW ang nawawalang isang buwan na sahod kada kontrata dahil sa maling pag-send ng pera? Hindi ko rin alam ito dati. Akala ko basta nakakapag-send ako, okay na. Pero nung nag-compute ako ng lahat ng fees na binabayad ko sa loob ng 2 taon, gulat ako. Yung remittance center fee, yung exchange rate spread, yung processing cost. Kada send may natanggal. Tapos dahil sa pressure ng pamilya na mag-send agad, pagkatapos ng sahod, napupunta ako sa mahal na pattern. Natutunan ko na kapag nag-antay ako ng 1 linggo para sa mas magandang exchange rate, dagdag 2,000 piso yun sa pamilya ko. Pero dahil sa guilt na nararamdaman ko kapag hindi ako nag-send agad, ginagawa ko pa rin yung mali. Yung mga maliit na inefficiency na yan, nag-a-accumulate pala. Hindi ako expert sa pera. Personal experience ko lang ito. Pero kung OFW ka rin, baka makatulong sa'yo yung mga natutunan ko sa journey ko.